buong mundo dahil sa pulisiyang Tweed na daan. Walang iba po kung hindi His Excellency President Benigno Simeon Aquino III. Maupo tayo lahat. Lalo na po dyan sa kaliwa. Huwag na po kayo umupo. Wala tayong silya dyan. Samahan ko na lang kayo nakatayo. Secretary John Abaya, Secretary Ikot Petilla, Senator Frank Drilon, Governor Mujib Hataman, Dr. Macapado Muslim, Dr. Emmanuel Lagare, Commissioner Roberto Sangalang, Representative Mel Sarmiento, officials, employees, and students of MSU, at saka nag-aralo tayo ng konti Baranao. Sana po itama yung pagkabigas natin to. Kung tama po, dahil kay Mujib Hataman, natausog yakan. Kung mali ho, kasalanan ko lang po. Mga pakatatayan na kun ang mga pagariyakun. Medyo tama raw. Parang 75, sabi niya sa likod ko. Mapia ka pipita. Tama. Chumachambaw tayo ng araw na to. Thank you very much. Sa lubos na mahigit 5 dekada, nilinang at hinubog ng Mindanao State University ang kakayahan at kaisipan ng libo-libong anak ng Mindanao. Ang inyong mandato nakaugat sa paniniwalang ang mamayang pinalakas at binuklod ng dekalidad na edukasyon ay susi sa isang maunlad at mapayapang lipunan. At hindi kayo nabigo. Kitang-kita ito sa inyong mga graduate na naging numero 1 sa Social Work Licensure Exam. Congratulations po. Nakikita rin po ito sa napakataas na bilang ng inyong board passer sa medisina at mechanical engineering. At sa husay ng marami sa inyong estudyante sa chemistry, nursing, at iba pang science-related courses. Sa MSU, maraming salamat sa paghubog ng mga Pilipinong handang makisagwan tungo sa malawakang kaunlaran. Sa araw na ito, pinasisinayahan natin ang isang bagong pasilidad na lalong magbibigay lakas sa mga kabataan ng Mindanao, ang MSU Main Campus College of Information Technology Building. Ang nilaan natin para po rito ay 45 milyong piso, bahagi ng 2 bilyon 600 milyong piso na budget ng MSU para sa 2013. At hindi po tayo bingi. Sabi nga ng ating buting kaibigan Dr. Muslim, kulang pa ho yan. Kaya tinanong ko na lang ho sa kanya, kung yung bang building na nasa harapan natin na may butas sa gilagid kasama na ho ba doon sa 2.6 billion? Kasama na raw po yan. So, tatrabahuin ko na lang yung anatomy at saka yung electrical. Wag ko kayo maglala. Hanapin natin yan. Total naman po si Butchabad ay manipis na ang buhok. Hindi na niya po problemahin na mabawasan ng konti pa. Oras po na matapos ang proyekto, makikinabang ang mga estudyante at komunidad ng pamantasan sa mas modernong computer training center, bagong teleconferencing at multimedia room, at mas maraming silid-aralan at laboratorio para sa pagtuturo ng information technology. Talagang napaka-importante po niya sa tinatawag na information age. Ang katupas po nito, mas mataas na antas na pagsasanay sa larangan ng teknolohiya at makabagong komunikasyon at mga bagong profesional na magbubukas ng mas maraming pinto ng oportunidad para sa kanilang mga kababayan. Bahagi po ang gusaling ito ng ating malawakang estratehiya na mamuhunan sa kakayahan ng ating mamamayan at patibayin ang pundasyon ng edukasyon sa ating bansa. Inulunsad na nga po natin ang K-12 program na titiyak na kayang makipagsabayan ng kabataan Pilipino sa mga graduate na ibang bansa. Nariyan din ang Industry-Based Training for Work Scholarship Program ng TESDA na mahigit sa 76,300 scholars na ang sinanay para sa IT at kaugnay nitong mga industriya. Nariyan din ang Public Higher Education Roadmap ng CHED na layong paunlarin ang mga pasilidad panturo ng ating state universities and colleges. Walang patid din po nating inangat ang budget ng basic education at ng ating state universities and colleges simula nang tayo manungkulan. Isa po pong magandang balita, nabura na rin po natin ang minana nating backlog sa textbooks para sa DepEd noong 2012 at porsigido rin po tayong tuluyan ng tuguran ang minana nating
66,800 na kakulangan sa silid-aralan bago matapos ang 2013. Baka may mag-isip 2030. Hindi po, 13. Itong taon na to, dapat wala na yan. Malinaw po, walang ibang hangarin ng ating administrasyon kundi gawing abot kamay ang mga pangarap na dati hindi man lang nating matanaw. Hindi natin masisikmurang isugal ang kinabukasan ng ating kabataan, lalo pat alam natin sila ang susunod na magtitimon sa ating bansa. Tapos na ang panahong ampaw na vouchers ang hawak ng batang Juan at Juan de la Cruz. Ngayon ang tanga nila, lapis, bag at librong sumisimbolo sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Ngayon, mula sa pagpapalakas sa edukasyon, kalusugan at serbisyong panlipunan, katuwang ng bawat Pilipino ang isang pamahalaan na talagang handang kumalinga sa kanila. Ngayon, walang duda, umaarangkada na ang ating bansa. Ang gusaling ito ay tagumpay hindi lamang ng MSU kundi ng buong bayan. Buhat ito ng ating pagbabayanihan at pagkakaisa para isulong ang magandang bukas para sa susunod na henerasyon. Ang pundusyan nito, simbolo ng ating paninindigan na isulong ang kapakanan at interes ng kabataang Pilipino. Ang bawat palapag ay tanda ng pagsisikap nating iangat ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang mismong gusaling itatayo rito ay magsisilbing matayog na monumento na isang lahing muling buwabangon. Matapos ang isang dekada ng pagkakadapa, isang sambayan ang pinipiling tumindig laban sa kultura ng negativismo at panlalamang sa kapwa. Patunay ito sa isang panata na sa tuwid na daan, walang dapat maiwan. Ngayon nga pong natatanglawan ang Mindanao ng liwanag ng pag-asa, natatanaw na natin ang kislap ng kaunlaran at kapayapaan sa bahaging ito ng bansa. Hindi po malayo, dadagsa ang mga turista at mamumuhunan dito sa Mindanao sa inaharap. Hindi po malayong maging sentro ng komersyo at kalakal ang inyong reyon at manguna ang Mindanao sa edukasyon at pananaliksik. Talagang posible na po ang dating imposible. Nakahamon sa atin ngayon, patuloy na magkapit-bisig sa ating pagtaak sa tuwid na daan. Sasama-sama nga nating pag-angat sa ating kapwa, kumpiyansa kung sa lalong madaling panahong matutupad na natin ang ating nagkakaisang hangarin. Ang isang Pilipinas na maunlad, mapayapa at bukal na pagkakataon para sa lahat. Bago po ako magtapos, gusto ko lang ibahagi sa inyo ilang mga alaala ko, lalo na tungkol sa Marawi. 1984 ho yata nung una kong dalaw dito. At kakamatay lang ho na aking ama. Noon po naranasan ko yung checkpoint na meron lang ho sumisigaw sa inyo nando sa taas na parte, noong gilid ng bundukin. Sigaw, tapos pinabubukas yung ilaw, wala ka nakikitang boses. Ay tao, boses lang. Tapos yung pag tinignan nyo yung checkpoint, para ho kayo nasa Vietnam. Yung bang, di ba, puro sandbag, puro mga chicken wire mesh. Yung nando sa checkpoint, natatakot. Yung nando sa sakyan, tinatakot. Talagang takot ho lahat. Madaling salita. Importante po, edukasyon. Sabi po ng tatay ko sa akin, baka ngayon sikat ka, bukas baka hindi na. Baka ngayon mayama ka, baka bukas hindi na. Pero pag natuto ka, habang buhay mo na tangan niya, mangyari na mangyari. So ako po nabigyan ng pagkakataon makapag-aral ng mahusay ng aking mga magulang at obligasyon ko po sana. At talagang hangarin ko na mabigyan ang lahat ng pagkakataon. Pagkakataon para iangat ang sarili, matamasa ang bawat oportunidad na darating sa kanila. Hindi po magkukulang inyong pamahalaan na talagang magbuhos ng pondo, ng hirap, ng pagod para mataas ang antas ng kalidad ng oportunidad sa bawat mamamayang Pilipino. Okay. Gusto ko ibalita sa inyo, binalitaan tayo ng stock market kanina na pumalo na raw po intraday trading pa lang. Hindi pa nagsasara, alas 3 pa magsasara yun. Yung 7,000 na index points. Okay. Ano ba halaga niyan? Nung naupo tayo, pag tumama sa 4,000, gusto na nila magpapiesta. Ngayon po, matagal na yung 4,000. Siguro 86 o 87 times na break yung record. We are now at 7,000. So hindi na rin masyado malayo yung 8,000, doble na. Which is the thermometer or the barometer of business interest in our country. Okay. So, when we need more resources, I'm confident that we can tell you there will be more resources. No? I'm confident to tell you that because we are in a drive against corruption, the DPWH consistently bids out projects below even its own estimates. No? So there will be savings. And the savings will be allocated to those who provide the success. Simple lang po yan, di ba? Huwag natin kalimutan,
Pag successful ka, maraming umaangkin na sila ang ama ng tagumpay mo. Pagpalpak naman ho, orphan. Okay. So, may pinakita na kayong achievements. Bakit namin kayo hindi lalong tutulungan? Pero naalala ko lang ho, meron din isang state university dati. Ang lugar po nila, pangunahing pinagkakakitaan, nyog. Ang lahat ng studies ng kanilang faculty, rice and corn. Ang tanong nung isa, bakit ba natin pinag-aaralan yung rice and corn? Wala naman pakinabang dito sa komunidad natin. At ang masakit, take 6, take 7, take 8, paulit-ulit lang ho para makapublish ng papers na wala naman ho magbabasa, na hindi na papakinabangan ng komunidad. So the guy who complained, studied the coconut industry, produced at least 2 new resources from the waste material of coconut. And it's been very successful to the extent that while we utilize it, we are now having shortages of it because it's a primary export product already. So that is a gift from the State University to the community. I look forward to the day that MSU also boasts of the same achievement. So, alam niyo yung klima niyo dito, parang preskong-presko. Sa akin, lakas naman ng aircon ni Dr. Muslim dito. But it does talk, no? And you have, di ba, Lake Lanao. It does talk of the potential of a tourist area once we achieve peace. And the key to really achieving peace is to get people ready for the peace. Dumating na mga trabaho, walang qualified, wala nangyari. Hindi madadama yung peace na nakakarami. So TESDA is heavily at work to provide the necessary skills. You will provide the higher education component. Together, we will empower people to really improve their lives. Thank you and good day.